Marami po tayong gustong gawin sa lalawigan ng Laguna, especially para sa ating mga kabataan, and we are excited to venture to combine business with technology. Agapay, siya ang koko. Kalingap agapay, galing agapay. Let's go, go, go. Sa bawat... Magandang araw mga kaibigan. Ako muli si Alex Barin at welcome sa Diskurso on Air. Ngayon, makakasama natin muli ang isang leader na may puso para sa progreso at may konkretong plano para sa kaunlaran. Siya ang kasalukuyang vice-gobernador ng ating lalawigan, isang lingkod bayan na may malinaw na bisyon para sa hinaharap. Walang iba kundi si Vice Governor Karen Agapay. Magandang araw sa iyo, Malex. Magandang araw din po, Vice Gov. Today, mag-uusap po tayo tungkol sa napaka-mahalagang topic. At I think po, no, inaabangan naman to ng mga tao. They want to know more about yung ating impact and plans for the economic development, especially po for Laguna. Simulan natin, Vice. Simulan po natin sa view nyo sa ating ekonomiya. Ano po ang pinakamatinding hamon na hinaharap ngayon? Ang Laguna ang considered na pinaka malaking contribution sa gross domestic product ng ating bansa ayon sa Philippine Statistics Authority na meron tayong economic value na 1.03 trillion. So, ito ay already considered as an accomplishment. So, nais kong simulan yung aking premise ng on the positive note, hindi agad yung problema. Apo. So, ang more on, siguro ang nakikita ko dito is dahil ito sa pagkakaroon ng maraming industrial estates and economic zones sa lalawigan ng Laguna. Actually, sa buong Calabarzon, meron tayong around 31 na industrial estates and economic zones. And typical na problema sa mga economic zones na ito is yung end of contract, yung ENDO na tinatawag. So, papalit-palit for a certain month, magtatrabaho si Lagunenyo, si Lagunense, and after a few months, natatanggal. So, yun yung isa sa mga nakikita kong at na-encounter ko na mga problema kapag nakikipag-usap ako sa kanila. But on the positive note, mas better pa yung standing ng Laguna compared sa other provinces. And the Calabarzon is considered a powerhouse when it comes to the industrial and the economic zones. Tiyak na nakikita po natin, no, ang kasipagan ng mga leaders ng nasa Laguna, and also because isusustain nyo din po ito in the future. Attorney, you've already mentioned, no, yung problem doon sa economic zone, yung pag-e-endo. Ano po sa tingin nyo, ano ang nakikita nyo namang plano for this? Actually, pag pinag-usapan natin ang economy ng Laguna, ito yung nakikita agad natin, yung sa economic zones. But we have to consider na meron ding aspect ang Laguna sa economy, yung tinatawag natin na on the local side naman. Kasi kami sa Sangguniang Panlalawigan, meron kaming mga batas na ipinasa para matulungan naman na mag-boom ang economy ng lalawigan ng Laguna. One example is the business code ng Laguna. The other example is yung Negosyo Lagunenyo, which is a initiative kung saan bibigyan ng incentives ng ating provincial government ang ating mga MSMEs when it comes to their operations. So, ayuda siya, incentive in such a way para ma-boost yung economy. But I would like to emphasize na to keep the economy rolling, kailangan yan, meron yan yung simple rule pa rin ng supply and demand. So para mabalanse mo sa Laguna at to keep the economy rolling sa lalawigan ng Laguna, kailangan hanapin mo ano yung in demand. And kailangan yun ang gawan mo ng paraan para makasupply ka nang sa gayon mag-boom yung economy ninyo. For example, sa Manila, kailangan pa rin, may demand pa rin ng gulay, may demand pa rin ng bigas. So kung meron sa probinsya mo ng ganon, kailangan tulungan ng probinsya.
na mag-produce pa ng mas marami na gano'n para makasupply tayo dun sa demand. Kasi minsan nagpo-produce ka naman ng nagpo-produce, pero hindi naman pala yun ang in demand sa market. So useless lang, natitenga yung iyong ah, fund for that, hindi umiikot yung pera mo. Okay. On the other hand, meron ding isa pang initiative ang provincial government, which is yung ordinansa namin na ini-encourage lahat ng local government units na ilagay sa kanilang annual procurement plan na 10% ng kanilang mga ipa-purchase ay kung pwede ilaan sa pag-purchase sa mga MSMEs na taga Laguna din. So for example, kung magpa-purchase ka ng mga office supplies, dito ka na lang sa Laguna bumili sa mga MSMEs natin. Nang sa gayon, matulungan din yung mga kapwa Lagunenyo natin. Napakaganda nung ganong initiative and then program. Existing po ito, attorney. Yes, existing Okay. siya and syempre yung implementation, kailangan nating i-follow up yun. If ever lang, attorney, no, na you already have the experience and then the platform at kayo ang magiging next na leader muli at isusustain ito. Ano po ang naiisip nyo na game changer para makatulong muli sa ekonomiya ng Laguna? Well, for one, mas maganda na dagdagan mo yung incentives at yung tulong sa ating mga local businessmen dito sa atin sa lalawigan ng Laguna. Hindi lang yung sa mga malalaking businesses, kung hindi pati yung mga local natin na mga MSMEs. Pangalawa is mapatibay natin yung karapatan ng bawat empleyado, nagnenegosyo. Kasi dalawa yan yung mga nagnenegosyo and of course, yung mga empleyado natin. Sa lalawigan ng Laguna, may ordinance din tayo na tinatawag ng Equality of Employment. So, regardless of kung ikaw ay PWD, senior citizen, kung ikaw ay, ano pa nga ba isa? Tatlo yan PWD, senior citizen, and may gender Age, preference ka. Hindi ka kailangan na maging bias because of these three na I mentioned. So, karapatan mo na i-hire sa trabaho na gusto mong pasukan kung ikaw naman ay qualified dun sa lahat ng hinihinging qualifications ng employer natin. So, meron din tayo na tinatawag na Youth Entrepreneurship Program. So, yung YEP. It's rin ito na to encourage yung ating mga youth sa lalawigan ng Laguna to follow their dreams, no? So, yung Nice. mga gusto nilang mga businesses, mga inventions. Actually, marami sa Laguna yung mga nag-start ng mga small businesses. Puro mga kabataan. Puro mga kabataan yan. Pagkain, innovations. You'll be surprised. Mga kabataan sila. Opo. Ang exciting po nung programs na minamention nyo. It's really exciting na hindi lamang doon sa existing and yung equal employment opportunity that you've mentioned and it includes kabataan. Yes, and Opo. siguro ang pinaka-main purpose ng provincial government will be the gathering of data kung ano yung in-demand sa market ngayon. Yes. Opo. Then, magbigay ng ayuda sa ating mga local businesses and MSMEs na nagpo-produce ng ganong product para ma-meet yung demand sa market. A good example of this is yung demand for coffee and cacao. So, dito sa atin sa lalawigan ng Laguna, meron tayong sarili nating brand ng coffee, which is the Cafe Liberica. So, apparently and allegedly, ito daw yung iniinom ng ating national hero, Dr. Jose Rizal, when he was younger sa Calamba. Kasi yun yung brand, yung variety ng coffee na marami sa lalawigan ng Laguna. So, I think we should encourage more na to develop this, to plant, and of course, yung to harvest itong mga produce na kagaya nito. Another is yung mga startup tech. Since ngayon ay, sabi nga, is Gen Beta na, kailangan sabayan natin
maraming kabataan ang mahilig sa internet, maraming kabataan din ang mahilig sa technology. So why not introduce them to the production ng mga products na technology related. Mm. So mas maganda ito na kung ano yung in demand sa abroad, let's start it dito sa lalawigan ng Laguna. Mm. To expound yung startup tech na nabanggit ko kanina, I would also like to fund itong sector na ito to encourage the youth pagdating sa yung mga naiisip nila, mga innovators, yung mga mahilig sa computers, pakinabangan natin. Actually, hindi lang Lagunense ito. Sigurado ako marami pang dadayo na taga-ibang probinsya sa atin kasi maaaring tayo lang ang magkakaroon pa ng ganon. So ano yung binabanggit ko? Maraming kabataan natin ang matalino when it comes to computers. Actually, marami nga nagiging tanyag sa ibang bansa pagdating sa mga inventions, especially yung mga high school natin na lumalaban ng mga competitions. Why not encourage them? Kasi ito yung magbo-boost din ng moral ng ating mga youth and to let them explore, to expand their horizons pagdating sa mga nais nilang imbentuhin, no? One example is itong creation ng mga apps na to keep up with the times, no? You'll be surprised na mga kabataan din ang nakakaisip nito. So sabayan natin. Maaring explore natin yung ating agricultural, but we should also encourage and give them the weapon para mag-grow yung ating mga kabataan when it comes to mga naiisip nila, mga inventions. Let us encourage them by giving them the support they need pagdating dito sa aspeto na 'to. Also, if I Ayun. have the funds, the unlimited funds, I would like to fund yung tinatawag natin na other aspect naman ng economy, which is ito yung nagiging popular ngayon, which is the gig economy. This will encourage yung mga remote workers natin, yung mga tinatawag na work from home. Pero actually, ito yung mga graphic artists, ito yung mga freelancers. Nang sa gayon, kahit nasa bahay sila, ma-encourage din yung that type of work, mag-visit sila sa Laguna. So meron ng gumawa nito sa foreign like New Zealand, and I would like also to adapt it pagdating sa lalawigan ng Laguna to encourage yung makabagong era ng pagtatrabaho. This includes yung mga freelancers, mga virtual assistants, ah, writers. Actually, yung mga medical, yung nagta-transcribe Mm. ng medical transcripts, and yun ding mga nagta-translate ng one language to another. Mas maganda kasi encourage din natin ito kasi ito yung something na in demand sa market. Gaya nung nabanggit ko, kailangan alam mo kung ano yung in demand to meet yung makapag-supply ka dun sa demand. That is already opening the digital world, Vice. May gusto ka pa pong idagdag? Actually, giving them also the fund for Mm. trainings to encourage them to, especially the youth na nag-iisip pa kung anong gusto nilang trabaho, pero Mm. more on mahilig sila sa computers. Let's give them the trainings and the experience they need para makapag-start dito sa gig economy na slowly sumusulpot na dito sa atin sa Pilipinas. And gusto ko nang unahan yung ibang probinsya na sana sa lalawigan ng Laguna makilala tayo do'n. Vice, thank you for being that trendsetter and showing us the mindset ng isang leader na marunong umintindi ng trends at nagbibigay ng more opportunities para sa mga Lagunense as well po. For you lang po, Vice, paano po kayo naghahanda? Kasi ito na yun, nailatag niyo na po sa inyong mga visions and programs. Ngayon, yung paghanda niyo naman sa mga posibleng hadlang para mai-pursue niyo po itong mga planong ito. Actually, yung mga hadlang ay Mm. maiiwasan naman yon if nagplano ka ng maayos. The first thing to do is yung master plan ng lalawigan ng Laguna. Kailangan natin na i-revisit 'yan. Kasi ang isang bayan, gaya ng nabanggit ko, ay
iba-iba ang quality ng soil diyan. So merong pa-upland, merong, papunta sa playa, magkaiba yung quality ng soil diyan. Not because na available ang coffee dun sa upland, hindi hindi ibig sabihin ay puwede mo ring itanim sa lowland. So kailangan yung, master plan natin. And yung mga challenges na sinasabi mo, come up lamang ito kapag hindi mo inaral yung terrain. Oo. So, kung halimbawa binabaha yung lugar na yon o Mm. kaya konti lang pala yung supply dun, so hindi masu-sustain yung mga businesses. Opo. So, the priority is yung master plan na sinasabi ko. Mhm. A good plan is always the best pagdating sa success ng isang, business. Mm. Attorney, it seems that you are more than ready, for these plans. Given that you already prepared this, naaral niyo na po ito, ngayon paano niyo naman po naiisip na makapag-attract more foreign investors dito sa mga planong ito or even sa Laguna po? Actually, ang hinahanap ng mga foreign investors yung master plan mo. Kasi kung halimbawa ako, investor ako, gusto kong magtanim ng ganito, gusto kong, mag-produce ng ganitong variety, Opo. dapat matutugunan mo yung pangangailangan nila, yung demand Mm. nila. So pagdating nila kailangan ituturo mo sa kanya, ito mas maganda dito sa lugar na 'to. Mas mabibigyan namin kayo ng, mas magandang location kung dito kayo makaka-produce kayo. Mm. And, yung mga investors natin siyempre tinitingnan din niyan, yung lugar, Mm. yung peace and order mo, kamusta ba, and yung cost ng production nung kanilang, gusto na product from you. So, kalimitan kasi nagkakatalo diyan kung gaano kataas ang buwis, kung gaano kataas ang, minimum wage na kailangang ipasweldo sa mga tao para pumunta sila sa isang lugar. Opo. Ngayon Vice, ano naman po yung yung pangitain naman sa mga Lagunense dito sa Laguna? Ano po ang mga hakbang na ginagawa ninyo upang mapabuti ito? Just like what I mentioned, marami ng mga batas sa Sangguniang Mm. Panlalawigan na naipasa kami, and it just needs implementation to encourage Lagunenses to do business or to be employed sa ating mga industries dito sa lalawigan ng Laguna. Nandiyan yung sinabi kong Youth Entrep, nandiyan din yung Equality of Employment, and of course yung ating move na mai-lobby natin, at least maitaas yung atin pong minimum wage dito po sa lalawigan ng Laguna. And para naman dun sa mga gusto na mag-explore ng businesses to join, fellow MSMEs dito sa Mm. lalawigan ng Laguna, yung incentives ng ating provincial government, yun ang isang, tingin ko na napakaganda na dapat ibigay natin sa kanila. These are promising programs that you already have, Vice. Ngayon po, we're thinking naman, because we're talking about yung mga Lagunense, ano po yung papel nila para mas umunlad ang ekonomiya ng Laguna? Do your best. Mhm. Siyempre 'pag Opo. anything that we do, kailangan quality. Kasi 'pag quality yung ginagawa natin, babalik at babalik yung mga investor na gusto ng ating products. Mhm. Siyempre kagaya din ng sa pagkain, kapag masarap yung tinda mo, 'di babalik-babalikan din ng mga customer. Opo. Kailangan tayo as Lagunenses, malaman din natin yung responsibility natin to promote what we have, Hmm. 'no? Kapag ito yung in demand, kailangan gawin din natin ng maayos nang sa gayon hindi masira yung image natin as Lagunense. So, kailangan kasi yung image natin basta gawang Laguna, trusted. Yun ang aim natin. Napaka-exciting Oo. nun, Gov, yung, proud ka at alam mo mismo yung produkto mo, ano ang talagang unique sa Laguna. Actually, sinasabi ko nga minsan ang Mm. unang, ambassadors Oo. ng isang probinsya is yung ating mga TODA, yung ating mga JODA, kasi sila yung, unang nakikita ng mga bumibisita sa atin. Hmm. 'Pag tinanong ka, "Saan ho masarap dito ang mami?" Eh, di siyempre ituturo nung mga tricycle Opo. drivers natin. Tama. Kailangan bigyan din siguro sila in a later date na orientation para gawin natin silang tourism ambassadors ng ating lalawigan.
Tama, Vice, 'no? Ito yung mga bagay na hindi masyadong nadi-discuss, na ito talaga yung mga ambassadors natin. At ikaw pa lamang gawang naririnig ko ngayon na pagbibigay halaga sa mga tao natin at para mahalin ang mismong atin. At yun, ikaw nga ang ambassador. Napakalaking bagay po and also a reminder sa ating mga Lagunense. Ngayon naman, Vice, 'no, let's imagine, paano po kung meron kayong unlimited budget? Pag-usapan natin, ano po ang mga top 3 projects na meron po kayo in mind? Something related sa technology. Mm. Laguna as the Silicon Valley of the Philippines is one of my dreams dito sa atin sa probinsya natin. And this will catapult Laguna to the top. Kasi pinag-aralan ko na rin yan before, ano ang meron ang Cebu na wala sa ibang probinsya. Kasi for the longest time, sikat yung Cebu pagdating dyan sa mga industries na yan. Ang Batangas is sikat dahil sa Batangas Port. Ang Cebu is sikat dahil sa shipping, sa shipyards nila, sa shipping industry. Ang Laguna, ano ang meron tayo? Ano ang pwede nating gawin nang sa gayon maging in demand tayo na wala sa ibang probinsya? Ito yung aim natin. Additionally, if I have the fund, I would like to support the development of AI, integration of AI, artificial intelligence, sa aspect natin dito sa lalawigan ng Laguna. So contrary sa mga iniisip ng mga tao na AI is bad, AI will complement yung ginagawa ng human work. No? So mas maganda yon na pondohan natin, especially when it comes to the peace and order. This will help us ease yung ating facial recognition para to prevent crimes at saka mas mabilis yung apprehension ng mga suspects. And pagdating naman sa work, AI will guide you para yung iyong mga products ay hindi magkaroon ng defects or para pare-pareho yung produce mo. At siyempre, yung AI din ang magga-guide sa'yo kung kailangan stop na o kung kailangan dagdagan pa. Hindi nito babawasan yung workers natin. This will only enhance. I believe also in the power of AI para mas maganda yung production natin. Yung quality, it will elevate the quality of our produce. Productivity and quality outputs. Actually, kung nakita Definitely. mo sa ibang bansa, meron na ngang hindi na tao yung nagha-harvest eh. Opo. Minsan gina-guide, hindi na yung tao ang personal na tumitingin kung hinog na ba yung itinanim niya. Yung AI na ang magde-determine sa pamamagitan nun, titingnan lang nung farmer kung ready na yung iyong produce. Na-excite ako sa mga sinasabi niyo bilang tunay na Lagunense din at nakatira dito sa inyong lungsod. Vice, ano po ang mabibigay niyong mensahe sa ating mga kababayan para patuloy na ma-maintain po ang ating kontribusyon sa GDP at panatilihing maganda ang ekonomiya ng Laguna? For one, hindi naman magiging number one po ang lalawigan ng Laguna as a contributor sa national gross domestic product kung hindi po dahil sa ating mga businesses at mga investors na nasa lalawigan ng Laguna. More on gusto ko pong sabihin ang pasasalamat sa kanila kasi hindi naman ito credit ng provincial government. So personally, I would like to thank lahat po ng contributors, mga businesses dito po sa Laguna, kaya po tayo nakilala diyan. Pangalawa, the provincial government, especially the Sangguniang Panlalawigan, is doing its job of providing the necessary ordinance and resolutions to help yung atin hong mga local businesses, especially the MSMEs. Ito yung marami sa atin sa lalawigan ng Laguna kumpara din po sa ibang probinsya. And we should make the most of it. Yung mga products natin, we are known for the buko pie, for the barong Tagalog, for the puto binyan. Lahat ng mga produce natin sa lalawigan ng Laguna is quality and dinadayo. So ang pakiusap naman natin sa ating mga kapwa Lagunense, continue to do your job to be the best and to excel kung ano yung meron kang talento. Marami po tayong gustong gawin sa lalawigan ng Laguna
especially para sa ating mga kabataan, and we are excited to venture to combine business with technology. Second, I would like to develop yung agro-industrial side ng lalawigan ng Laguna. Actually, ang Laguna is very unique kasi sa first and second district nandito yung industrial side. Pagdating naman sa third and fourth district nandito yung tourism and agricultural side ng Laguna, which is dinadayo din ng maraming turista. So I would like to boost their economy by providing the agro-industrial technology na kailangan nila, or mas kailangan din nila if ever yung ating agro-industrial economic zone. This will produce double or triple yung production natin ng ating mga gulay, ng ating iba pang pagkain dito sa lalawigan ng Laguna. And mas matutulungan yung mga producers natin, mga local producers, na maparami yung ating supply, na ma-meet natin yung demand ng other provinces, especially Manila. Number 3 is, likewise, since maraming produce ng vegetables, ang lalawigan ng Laguna, particularly yung Nagcarlan, Liliw, Mahayhay, gusto kong sana nga pondohan yung cold storage facility which will be operationalized by the local government unit itself. Kasi by doing this, mawawala yung problema ng mga farmers natin na kung kailan yung kanilang product ay ibebenta nila, napipilitan silang ibenta sa mas mababang halaga dahil wala na mabubulok na. O kaya wala nang bumili. So napipilitan silang ibenta sa mas murang halaga, samantalang yung bumili sa kanila ibebenta ng mas malaki kung saan man yung dadalhin nila. So by providing the cold storage facility dito sa mga nabanggit na mga bayan na ito, we are giving them yung ample time para hindi mabulok agad yung mga gulay natin at mga prutas natin. And the local government unit naman ang makikipag-deal na sa mga supermarkets na pagdadalhan nila ng produce. So, mas maganda, mas iikot, mas mabibigyan ng magandang presyo yung mga farmers natin. Number 3 is yung zoning sana ng lalawigan ng Laguna. Proper zoning. Kasi kung ito ay agricultural part, siguro iwasan muna natin yung mapadagdag yung mga residential. So kailangan protektahan natin yung mga areas kung saan nagbo-boom yung industry natin, especially when it comes to food. So kung residential ka, dito ka sa side na to. Pag sa agricultural ka, dito yan. Maraming salamat muli kay Vice Governor Karen Agapay. Narinig natin kung gaano ka-rich ang mga products, mga services, at even yung ating mga kababayan, kung gaano din yung reminder na mahalin natin ang sariling atin. Diyan muli nagtatapos ang ating episode. Sa ngayon po, huwag nating kalimutan at ito ay another paalala po na ang kaunlaran. Nasabi din po ni Vice Gov, nasa ating lahat. Kailangan nating magtulungan para maging masustain natin yung sa economic development, especially for Laguna. Again, this is Malex Baring at nagpapasalamat muli sa ating mga followers, and don't forget to subscribe and follow Diskurso on Air, your beacon of trust and beacon of truth. Till our next episode.